Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas. Ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sama na, mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! Magandang hapon po at welcome sa bagong programa ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas. Ito po si Ka Johnny Gesmundo. Sa wakas may programa na ako dito. Yung mga nagiging sanay na sa aking boses, ngayon ano na ako. Meron akong programa at sisimulan ko itong taon na to. Ano bang bati ngayon? Hindi na Happy New Year eh. Happy Nazareno, meron bang ganon? Happy Santo Niño. Anyway, so bubuksan natin itong bagong programa ng Department of Transportation ay meron kaming sa unang salvo natin ay ang ahensya, isa sa 18 ahensya sa ilalim ng Department of Transportation, itong Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP
At mapalad tayo nga ang ang Director General ng CAAP ay nandito sa piling natin sa loob ng studio. Hindi ho tayo nasamahan ni Secretary Bautista, pero nandito naman ang Director General ng CAAP at ang kanyang Deputy Director General. Una ay si Captain Ski Tamayo. Sir, bati na kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una-una, nagpapasalamat ako sa DOTR, kay Ka Johnny, and of course dito sa Radyo Pilipinas na naimbita tayo at na-accommodate para dito sa initial broadcast natin for DOTR. Para sa amin, it is really an honor sa air sector. Siguro, hindi naman sa letra yan dahil letter A kaya nauna, no? Hindi, air ho rin yung hawak nyo, kaya Sige. air aviation, air ho kayo. Anyway, yun ho, magpapasalamat lang ako at good afternoon po sa inyong lahat. Okay, Danjon naman, Attorney Danjon Lucas ng Deputy Director General ng CAAP. Maraming salamat ka Joni sa pag-imbita sa amin ng aming Director General. Unang-una nagpapasalamat din ako sa inyo sa Department of Transportation sa pag-imbita sa amin at binabati namin ang lahat ng tagapakinig ng iyong programa. Sa unang salvo kami pa ang naimbitahan mo. Masayang-masaya kami and we are indeed privileged na kami ang unang magbabahagi ng mga ginagawa ng Departamento at ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, so itutuloy na natin, tutuhugin na natin to at naghahabol tayo ng oras. Una muna ay baka pwede kaming magpakwento. Ano ang highlights nitong huli nating initiative yung Oplan Biyaheng Ayos. So napakaraming dumaan ng mga airports. Captain Ski, baka pwede nyo kaming bahaginan ano ba yung mga numero, kunyari gaano karami ba ang nabilang na dumaan sa mga CAAP operated airport sa buong bansa? Salamat sa pagtanong. Unang-una, pagka sinabi natin CAAP, karamihan nito are the domestic airports and several international airports. Yung buong Pilipinas po, we have about 90 airports, no? And then dito sa 19 na to, 48 are commercially served. And then dito sa 48 na to, 8 dito are international. So ang hindi kontrolado ng CAAP are MIA, Clark, MC, Mactan, Cebu, Subic. Katiklan. All the rest, amin yan. Yung mga maliliit na provincial airports natin. So, Oplan Biyaheng Ayos for this Christmas is the biggest. In fact, na in terms of travel, na minamanage ng CAAP yan. And as early as December 15, naka-alert na po kami dyan. Bawal po yung mag-leave, kailangan lahat nakahanda. Facilities natin nakahanda, navigational facilities natin nakahanda, airports, medical, and so on, just in case kakailanganin dito sa pag-travel ng mga kababayan natin. So, to give you statistics, ang nag-travel po during this Christmas season to our domestic airports, CAAP operated, is about 1 million passengers. Dumamay po ito by about 10%, no? From the previous years. And do not compare this to MIA or yung malalaking international airport. Ang pinag-usapan natin, CAAP airports lang. Okay. So, maganda pong namin dahil sa paghahanda, there was nothing unusual. Wala pong incidents, walang crashes, maski sa mga pasahero, yung mga biglang nagkakaroon ng emergency, naalalayan naman natin. And then we have some instances na may mga nawalan na ibabalik. Baggage. Hindi lang baggage. Bags, yung ganyan, yung mga nakakalimutan sa airport, pagka nawala yan, na ibabalik. So, yun naman ang magandang feedback sa mga tao natin sa CAAP. And, ano pa ba? Mabuti na lang, itong Christmas, halos walang masamang weather masyado. We had light rains, but then, it did not really affect yung travel ng yung public. And Yeah, then, nice. so, yun, basically it was successful. And para malaman nyo lang, there are 3 peaks, di ba? Christmas is Yeah. one,
Undas Holy is the Week. other, And Holy Week is the other. Yes. Pero ang pinakamalaki natin, lalo this year, dahil ang haba ng holidays. Mm. Di ba? Haba ng holidays. Last weekend lang natapos yung Three Kings. Mm. So, ngayon pa lang nakaka-relax ng konti. Nice. And pag-usapan naman natin ang ano ba ang makikita natin o susubaybayan natin ngayong 2025. Tony Danjun, ano pa ba ang susunod na i-rehabilitate, pagagandahin, palalawakin after natin na privatize ang NAIA? Ako, maraming salamat sa tanong ka, Joni. Marami tayo sa pipeline. No? Sa pagtataya natin, ngayon ang active natin 5, pero ngayon ang nasa pinakamalapit na mangyayari itong ating Lagindingan Airport, Cagayan, mas kilala sa Cagayan, tawag na Cagayan Airport, at ang Panglao Airport. Ang Cagayan, ito nagkaroon na tayo ng award nito, pati ang Panglao. Mismo ang ating mahal na Pangulo ang nag-witness kasama ang ating Secretary Bautista at ang ating Director General kasama ang pamunuan ng Aboitiz Infra Capital. So, ang uunahin natin sa April, ito na, maililipat na natin sa pamunuan ng Aboitiz ang Lagindingan International Airport. Alam mo, Joni, mula sa halos 1 milyon na pasahero na kayang accommodate kada taon, mag-i-increase yan ng unang-una magmula sa 2.5 million sa first phase hanggang maging 3.9 million annual. Napakalaki ho nun, no? Bakit po ba natin ini-involve ang private sector, Joni? Kasi alam nyo, ang tinatawag natin dyan, may mga fiscal gap ang ating siyempre, we have scarce resources. Kailangan natin ng tulong ng private sector at natutuwa kami at maraming tumugon sa tawag ng pamahalaan na magtulungan ang private at public sector. So sa makatuwid, ang makikinabang dito ang mga pasahero natin, no? Kasi alam naman natin, no, ang sa government meron tayong procurement process. Ngayon, ito yung naging advantage ng private sector kasi mas mabilis ang procurement, no? So far, nakita naman natin to kung paano ginawa ng San Miguel ang NAIA. So we're hoping that the same will also be implemented by our partners and colleagues from the Aboitiz Infra Capital. Meron pa tayong susunod after ng Lagindingan at Panglao. Magkakaroon na rin ng Iloilo. Meron din tayo sa Puerto Princesa. Isa pa natin na under negotiations ngayon ay ang Calibo International Airport, no? Ilan lamang yan sa mga proyekto na gagawin ng ating ng administrasyon ni Pangulong BBM, ng Departamento ng Transportasyon sa pamumuno ni Secretary Bautista, no? Makwento rin namin dahil nandito naman ang aking boss si DG Ski, no? Ang budget ng CAAP para sa civil works pa lang for 2025 na aprobahan ng aming Board of Directors very recently. Civil works pa lang 10.6 billion for 2025. Ganyan po laki ang importansya na ibinibigay ng ahensya, ang CAAP, sa pagpapaganda pa at pagpapamoderno ng ating mga paliparan. Kasama din po dyan ang about 1.8 billion na para sa mga equipment, no? Magkaiba po kasi yung civil works at saka equipment. Nandyan po yung mga communication, mga radar. So yan po yung mga effort na ginagawa natin under Secretary Bautista and DG Ski Tamayo. Salamat Joni. Yan yung mga gusto namin ibalita. Salamat, Danjun. Captain Ski, kanina lang may meeting ka at pinag-usapan na banggit na paano rin masisiguro na hindi na mauulit yung January 1, 2023. Naikwento ko nga doon sa mga kausap namin na meron tayong ginawa even before tayo nag-turnover ng NAIA. O baka gusto nyo ikwento ano na ang assurance ng mga nakikinig ng mga pasahero na hindi na mauulit yung malawakang tigil operasyon ang halos lahat ng airport sa buong bansa. We sa CAAP, we have done our best on how to improve this. Kasi dumating kami 2022, ang dinatnan namin, wala na yung tinatawag doon, yung support, warranty. Wala nang warranty for 2 years yung CNS ATM natin. Alam nyo naman, ano to it's a computer, it's a machine. It's bound to break down. So ano nangyari sa atin? Noong January 1, umaga yun mga 9 something, nasa simbahan nga ako noon . Earlier.
Year. It was 9, New Year. Yeah, earlier, No, about this 7 a.m. Morning of January 1. I remember. Tapos, Oh. nasa simbahan ako, paglabas ko, nakita ko, uy, ang daming phone calls. Medyo sabi ko, wow, tinawagan ko agad si Captain Diaz, who's the Deputy Director General for Operations. Yun na sabi niya, nag-fail yung CNS ATM. And it was an electrical failure. So apparently, upon investigation, ang daming naapektuhan. Unang-una, nag-fail yung UPS. Hindi pumasok. Tapos eventually, na-investigahan, ang primary cause pala, yung circuit breaker. Yung main circuit breaker, nag-fail. So totally, walang power. So, ang nangyari, meron tayong generators na dalawa na kayang-kaya paandarin naman yan eh. Pero yung equipment na papasok sa CNS ATM ang affected. So, paano ang ginawa natin? Nung inimbestigahan namin, yung UPS, medyo half-life na. Half-life. So, yung isa, sira. Tapos, yung mga circuit breakers, nung chinek namin, dalawang main circuit breakers. Hindi namin ma-determine bakit nag-over voltage. Yun ang nag-cause ng damage ng system natin. Hanggang ngayon, it's still a puzzle to us paano yung usually 220, sabihin mo ng 220, naging 380, pumasok, isipin nyo kung kano kataas yun. So, lahat yan tinignan namin. Tinawag namin yung Thales, the main provider, and then they assisted us, kasama yung mga tao natin, pinalitan natin yung mga equipment lahat. Lahat ng equipment. Dalawang UPS, hindi lang pinalitan, in-upgrade to the latest. Pati circuit breaker. Circuit breaker, pinalitan brand new, lahat. Tapos yung mga ABR. battery niyan, pinalitan. Yung automatic voltage regulator, ayan, pinalitan din yan. So basically, binago natin yung suspected cause of the failure. That is the hardware. That is the yung hardware. software, the system. The system, the software, nung dumating kami, it was due for upgrade already. Luma na. Luma na. Nagawa po namin yan, 2023. So, within the year, na-upgrade nyo yung Na-upgrade software, na-upgrade namin pinalitan yung electrical hardware, and do you have that high level of confidence to assure the riding public, naniniwala kami hindi natin maulit? Meron pa tayong kailangan gawin kasi half-life na nga yan. Now, meron tayong pondo, galing sa JICA, we just have to use that. Yung hardware mismo, hardware ng system mismo, kailangan palitan. Ang pinalitan kasi natin, electrical eh. Eh ngayon yung mga computer na laman yan. Yun ang pondong pagkukunan natin at yun ang pinapa-expedite natin. At aside from that, kinuha natin yung Thales. Siya yung manufacturer eh. Yes, Sila yes. ang nagpo-provide ng service para sa Yeah. atin to help us maintain the system. Okay. So, looking forward, you still have to upgrade yung equipment nung system, not just Yes. the electrical equipment. And after that, ay kumpiyansa na kayo na wala na tayong failure on the DRS. ATMS. Oh. Anyway, Meron pang isa pala, wow, yes. pampahanga ka, no? What? No, meron kami pina-prioritize ngayon. Actually, dapat nakuha natin last year. Nag-fail lang yung bidding. Yung disaster recovery system. Dahil wala tayong backup eh. Yung disaster recovery system, sinabi sa amin ng Thales, this will sustain the operations to a big percentage. Hindi mawawala lahat, hindi katulad dati. Ngayon, pinag-aralan nila yan. Yung ating CNS ATM, marami ang mga sort of stations or computers na ginagamit for training. In Singapore, nakita namin yan. That was one of the backup system na Singapore. Sinabi nga namin, bakit Singapore pwede yun? So pinag-aralan yung sa atin, sinabi, yun ang gagawin, plus merong idadagdag na it will be the first time it will be done. Kasama nun, plus yung ultimate
fallback system. Combine yung dalawa ngayon. Yun ang pinaprioritize namin this year para makatulog kami ng mahimbing. So, correct me if I'm wrong. So, you are looking at makabuild ng dalawang backup system. Is that accurate? When you say dalawang backup, tatlo kasi sa Singapore, no? Mm-hmm. They have the primary CNS ATM. Mhm. They have a second CNS ATM. Tapos yung sinasabi kong DRS, meron sila. Yung pangalawang system natin, medyo that will take a little time and a little... kasi mahal eh. Mahal. If you recall, bago natin na set up to, when was this started? 2008? 2008, and it's about 10 billion Oo, pesos. wow. So, Anyway, so let's translate that to the common tao. How will, kunyari, yung mga improvement natin sa mga airports, now the CNS ATM is improved. How will this translate? Ano ang mararamdaman ng mga pasahero sa airport? Ano ang mararamdaman noong mga operators, mga air carriers? How will airport operations be comfortable, convenient for passengers? first of all, with the CNS ATM, it is safer and more efficient. Remember, hindi lang Pilipinas ang siniservisan natin. You have overflights. Diba? Yung international flights, the regional flights. Kailangan yan the whole of Asia Pacific or the whole of ASEAN. Kailangan seamless tayo. If we do not have the CNS ATM, we are not at par with our neighboring countries. Meron yan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, meron. Ang wala pa yata yung Cambodia. Vietnam, meron na, no? Meron na, sir. Vietnam, meron na. Pero, nakasabay na tayo. So, during that time, before the CNS ATM, medyo puro ano yan eh. Yung, what do you call it? Conventional. Pinaplat mo, radyo, Yeah. tapos Mm. may radar ka. But then, this one, CNS ATM, is satellite-based. Yeah. So, Very good. it's hardly affected by weather. Yung ganyan, kita mo lahat ng Uh-huh. traffic. It's more efficient. Yes, and but safer. our level of competence now, in your opinion, are we near the global standard, yung mga highly advanced airports of other countries, malapit na ba nating kopyahin kasing galing nila? The CNS ATM is at par. Thales, Singapore, CNS ATM is the same as ours. Exactly the same model. Ang kulang lang natin yung backup. So yun ang tinatrabaho natin para hindi maulit yung failure na nangyari. I think Indonesia also has Thales, no? And Thailand also has Thales. Pero itong region natin, karamihan Thales yan eh. Pero itong CNS ATM, are you translating it na ganun din tayo ka-safe sa mga airports natin sa region, sa probinsya, yung Iloilo, yung Bacolod, yung even Siargao, yung mga maliliit na airports with a very good operating system, operations of CNS ATM, ay nakasisiguro kayo na maayos ang operasyon noong mga maliliit na airport. All ka-up operated airports are kumpiyansa kayo na trouble-free sila. Definitely, we are much safer, including yung small airports. In addition to the CNS ATM, we have 13 radars all over the country na nagtitid sa CNS ATM natin aside from satellites. So what does it mean? Kita mo lahat yung traffic, di ba? And it's more efficient. Kaya mong i-space yung mga traffic natin safer. In fact, we can make it even closer. Pinag-aaralan natin yan kung paano mapaglapit pa para mas marami ang makakalipad. Kunyari, from Manila to Singapore, 3 hours yan. Ang nakakalipad yan, kunyari at this point in time, siguro mga 10. Because of the CNS ATM, pwede mong increase yan eh. Yung spacing in between aircraft from 80, tinitignan natin pwedeng 50 na lang. Eventually, baka pwede mag-30. So, you can just imagine the number of traffic that will safely pass that route.
Oh. Ka Joni, sinabi mo kasi kanina, susugang ko yung sinabi ni Captain Ski, no? I'm not a pilot, so hindi ako masyadong technical, but maganda yung sinabi mo, paano to i-translate sa common tao? Yung point ng efficiency. Yung sabi ni DG, yung maliliit na spacing out, paano mo i-translate yun? Alam nyo, hindi lang naman po sa road may traffic, pati sa air may traffic minsan. No? So mas mapapabilis yung ngayon. Instead na nag-iintay ka dahil mas maliliit na yung spacing nung time, mas mabilis kang makakaland safely. No? Siyempre, hindi mawawala yung pagiging safe ng operation kasi yun ang soul ng Civil Aviation Authority of the Philippines. First and foremost, that's our primordial concern, no? Safety and then efficiency. So with the new technologies that we are infusing dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines, talaga nakakasigurado kayo na hindi lang safe, efficient pa. Mas maraming flight kasi hindi mo mapigil yung mga international carriers. Gusto talaga nilang lumipad dito sa Pilipinas. And maganda yon para sa ekonomiya, maganda sa turismo, pero kailangan lagyan din natin yon ng karampatang teknolohiya. Ngayon, nabanggit nga ni DG yung mga sinabi kanina, no? Normally kasi, Sir Ski, pagkakaintindi ko dyan, dati ground lang tayo. Ngayon, last year, nag-procure tayo ng space base. So, meron na rin tayo sa Himpapawid. Yun yung sinasabi ni DG. So, I hope also that answers your question. On the part of the PPP naman, siyempre mas magiging maganda yung mga airport, yung expertise ng private sector, mapapahiram nila yan para mas mapaganda yung experience ng mga travelers natin sa iba't ibang mga palipara natin. So, yeah, I'm thinking of the question ngayon tungkol sa NAIA is now being operated na isang private concessionaire, pero you don't have administrative, not even administrative oversight. Pero ano yung mga inaasahan nyo? Because you already know how to improve. You have improved CNS-ATM, improve the efficiency of airport operations. Pero ano yung, because so much, ang daming expectations, ang taas ng expectations sa NAIA and NIC, ano yung mga tinitingnan yung doable ba yung number of aircraft movements na pinangako nila? Yung another round of terminal reassignments, do you think that will improve, etc.? Marami silang mga naipangako and we're all expecting ang daming and they already sinabing in just 3 months marami na nga silang nagawa. What do you think is doable? Yung discussion namin nila San Miguel, Ramon Ang, and so on. In fact, we've had 2 big meetings with him already. Kami lang. Kaap lang. He wanted to find out what we needed. So we told them the equipment na kailangan i-upgrade. At hindi lang i-upgrade, yung wala tayo na kailangan ilagay. Tapos sinabi din namin yung problema sa infrastructure. We're not talking about the terminals. We're talking about the runway. Diba? Yung design ng runway natin is perpendicular Dapat parallel. So, ano nangyayari? Bale, you have 2 runways nga, pero lumalabas mga 1.5 lang yan. Kasi it's dependent hindi mo pwedeng pagsabayin ng operations. So, sinabi namin yung mga problema, yung paglanding ng aeroplano, yung runway occupancy time niya bago siya makalabas sa runway. Matagal. Tinatiman nga namin mga 1 minute 10 seconds, 1 minute 15 seconds. Pero if you go to the airports like Singapore, like Hong Kong, kasi nagiging pasahero din kami. Pagka pasahero kami, tinatiman namin yan. Sila nasa 55 seconds. Kasi very efficient yung rapid exit taxiways. Yan, in-explain na namin kay RSA. At sabi niya, gagawin niya ng paraan paano maging mas efficient. Oo. Yung sa loob naman ng passenger terminal and yung passenger experience, no? yung malapit sa ating mga pasahero kasi yun ang mga gusto nilang malaman. The way the solicited proposal was crafted, Joni, mayroon sila dong mga kailangang ma-hit na target, no? Hindi naman tayo naglagay doon ang DOTR, ang MIAA,
hindi naman naglagay ng particular na dapat magtayo ka ng ganito. Ang nilagay natin doon yung mga target. Kasi yun ang pinaka-importante. Halimbawa, dapat kaya mo mag-accommodate ng ganitong numero ng pasahero at any given time. Dapat ganitong oras, 3 minuto, halimbawa, nakapag-check-in na, nakalabas na ng immigration. Ganon ang mga target na kailangan nilang i-hit. Kung paano nila gagawin yun, doon papasok ngayon ang MIAA bilang regulator. So yung sinabi mo na wala tayong oversight na or administrative oversight, meron pa rin, Ka-Joni, meron pa rin ng gobyerno, hindi iiwanan ng gobyerno yan, sisiguraduhin ng gobyerno sa pamamagitan ng DOTR at ng MIAA na yung nanalong private proponent, susundin nila down to the last letter kung ano ang minimum standard na ni-require ng gobyerno para sa mga pasahero at mananakay na gagamit ng NAIA. So, gano'n ang magiging bagong role ng MIAA. Hindi na naging operator, pero naging regulator na sisiguraduhin natin at hindi natin pababayaan na magkakaroon ng violation doon sa mga ipinangako na pag-improve at pag-modernize ng ating ng paliparan, passenger terminal building. Nice. Okay. So, babalikan natin itong mainit natin pinag-uusapan at kailangan lang nating i-break at ipasok itong signal report mula sa Malacanang manggagaling kay Raquel Bayan. Come in, Raquel! Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes, Johnny, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Kalayaan Hall ng Malacanang kung saan ongoing na nga yung ikalawang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon, particular itong signing ceremony ng implementing rules ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Tulad ng binabanggit ko kanina sa oras na maragdaan itong IRR ngayong hapon, pagtitibayan lamang ito yung nilalaman ng batas para maisulong yung kapakanan at karapatan ng ating mga Filipino seafarer. Banggitin ko lamang, Johnny, yung ilang sa key provisions nitong IRR, kabilang dito yung kanilang pagpapatibay sa karapatan ng ating seafarers para sa impormasyon, karapatan sa legal representation, karapatan laban sa diskriminasyon at anumang uri ng bullying o harassment, karapatan para sa agarang medical attention, karapatan para sa komunikasyon, karapatan para sa record employment at karapatan para makaboto sa national elections. Binibigyan din rin dito sa IRR na ito yung kapakanan naman ng ating mga kababaihan na nasa maritime industry, particular na dyan, yung pag-aata sa mga ship owners, manning agencies at maritime training institutions na bumalangkas at magpatupad ng mga polisiya para sa gender and development. Sa kasalukuyan, tinatawag na sa harapan si DMW Secretary Hans Leo Gagdag dahil gaganapin na yung opisyal na paglagda ditong IRR ng Magna Carta on seafarers. Ilan pa sa mga key provisions nitong batas, yung pagprotekta sa mga kababaihan sa industriya para mula sa gender-based discrimination practices na kapaloob rin sa provision nitong IRR yung patas at napapanahong pagbibigay ng sweldo para sa mga Filipino seafarers, maging yung kanilang karapatan para sa sick leave, vacation leave at death benefits na sisiguro na properly compensated yung ating seafarers sa panahon ng kanilang pagsiserbisyo at sakali man na maaksidente o masawi yung mga seafarers natin. Kanina sa naging pambunga na talumpati ni Secretary Hans Leo Gagdag, binabanggit niya na itong paglagda sa IRR commitment ito ng Marcos administration na isulong yung karapatan at kapakanan ng ating Filipino seafarers saan man silang bahagi ng bansa. Magsusulong rin anya ito hindi lamang para sa kapakanan ng seafarers bagkus maging yung mga pamilya na iniiwan ng mga seafarers, habang nagpasalamat rin yung ating kalihim sa mga nasa likod ng pagsasakatuparan o pagbuo ng IRR na ito para sa ating mga seafarers, para raw ito sa kanila isang pangako na nasa likod nila yung pamahalaan anuman o nasaan man yung kanilang paglalayag. Johnny, pakinggan naman na natin yung talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinakikilala na siya ni Executive Secretary Lucas Persson. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to our Executive Secretary Luc Bersamin. Please take your seats. The Migrant Workers Secretary Hans Leo Gagdag,
and the other members of the cabinet who are here present, the honorable members of the House of Representatives, the Maritime Industry Authority Administrator, Sona Malaluan. I know that this has been, I know the grind that both of you went through to get us to this point. And maybe the others don't know, may mga last minute pa na adjustment ang tayong ginawa. But I am as happy as anyone that we have the IRR. We can now implement all of the provisions in the Magna Carta for our seafarers. It is a very important day. All our Filipino seafarers for whom we have done all of this, my fellow workers in government, our key development partners, stakeholders, ladies and gentlemen, good afternoon. Magandang araw sa inyong lahat at mainit na pagtanggap dito sa Malacanang. The sea has always been a powerful metaphor for life. It is vast, challenging, unpredictable, yet full of opportunities. And as we welcome a brand new year, we set anchor on a long-awaited shore. Only 3 months after I signed the Magna Carta of Filipino Seafarers, we now witness the signing of its implementing rules and regulations. This reinforces our commitment to ensuring the welfare of our seafarers. Among the features of the IRR is the establishment of the one-stop shop centers for seafarers. Through this, we aim to simplify processes to eliminate bureaucratic hurdles. The Magna Carta and the IRR guarantee fair medical treatment and access to free legal representation, ensuring that in moments of vulnerability, whether due to illness, injury, or legal challenges, our seafarers will have the support and protection from government. Para sa mga kababaihan sa maritime industry, ang IRR na ito ay ilan lamang sa mga paraan para kayo ay maprotektahan at mapahalagahan. Sinisiguro ng Magna Carta of Filipino Seafarers at IRR nito ang inyong mga karapatan laban sa diskriminasyon at pananakot. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagbubukas ng pagkakataon sa industriya. Ito rin ay sumasalamin sa ating dedikasyon sa mas progresibo at mas pantay na patakaran sa industriya ng maritime. It also envisions a well-prepared and competitive maritime workforce. By enhancing access to advanced training and requiring maritime education institutions to adopt cutting-edge facilities, we are equipping our seafarers and cadets to compete in the global arena. Beyond compliance with international standards, these efforts also secure the future of our seafarers in a rapidly evolving industry. These provisions are part of a holistic framework designed to uplift the lives of Filipino seafarers and their families. As we formally implement this landmark law, I urge all of us, public servants, industry leaders, maritime advocates, to embrace our roles with determination. To the DOTR, Marina, DOLE, DMW, and other concerned agencies, please ensure the immediate issuance of all remaining guidelines relative to the implementation of this IRR and the Magna Carta of Filipino Seafarers. Monitor its strict compliance by all stakeholders and assist our seafarers to maximize the benefits that it provides. Let us ensure that every provision of this law and this IRR are not just words that appear on paper, but a bulwark that our seafarers can rely on. Sa ating mga marino, saan man dako kayo ng mundo, patuloy ninyong binibigyan ng karangalan ng ating bansa dahil sa taglay ninyong kasipagan, kahusayan, at katatagan. Kaya naman, sa bawat paglalayag sa bawat paglalakbay ninyo, kami po ay nasa likod ninyo, naglilingkod, upang higit na maitaguyod ang inyong seguridad, dignidad at karapatan. Ito po ay simula lamang ng mas matatag at maliwanag na kinabukasan para sa ating mga marinong Pilipino at sa kanilang mga pamilya. Sama-sama nating itaguyod ng bagong Pilipinas
kung saan ang bawat manggagawa kasama ng ating mga marino ay may seguridad at matiwasay na kinabukasan. Mabuhay ang mga marino ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Thank you, Mr. Yes, June, sa katatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ito sa ceremonial signing ng IRR ng Magna Carta on Seafarers. Sinabi ng Pangulo na masaya siya na nabuo na itong IRR at maaari ng ganap na maipatupad yung Republic Act 12021 na una nang naisabatas September 2024. Sabi ng Pangulo, yung karagatan raw isa sa mga malaking o pinakamalakas na way of life na mapagkukunan ng resources ng kabuhayan. Sinasalamin niya ng paglagda sa IRR yung commitment ng administrasyon na protektahan at isulang yung interes at kapakanan ng mga seafarers. At isa sa mga key o sa mga nilalaman nitong IRR is yung pag-establish ng one-stop shop para sa ating mga seafarers para raw mapadali yung pagproseso ng mga kinakailangan nilang dokumento o papeles para hindi mahirapan yung ating mga marino. Magbibigay rin anyo ito ng medical at legal platform para sa ating seafarers, puprotekta sa mga kababaihan na nasa maritime industry at sumasalamin rin ito sa mas progresibo at mas pantay na patakaran at maritime industry para sa ating mga marino. Bahagian niya ito ng kabuang plano ng pamahalaan na protektahan yung seafarers at pamilya ng mga ito. Hinikayat ni Pangulo Marcos yung lahat ng stakeholders na tuminig at gampanan yung kanilang mandato at siguruhin na mahigpit na masusunod yung bawat provisyon na nilalaman ng batas. Hindi lamang anya dapat puro salita yung laman ng IRR. Sa mga marino, patuloy anya yung pagbibigay ng mga ito ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang kasipagan. Kaya ang Marcos administration anya mananatili rin na nakatindig sa likuran ng ating mga marino at kasama sila sa pagtataguyod ng bago Pilipinas kung saan bawat marino raw maganda o maliwanag yung kinabukasan. Sa kasalukuyan nagkakaroon na lamang ng photo opportunity dito sa Kalayaan Hall. Kinakausap ni Pangulo Marcos yung ilan sa mga stakeholders at mga kinatawa ng maritime industry kasama ng ating Pangulo yung ilan sa mga miyembro ng gabinet. Ko kanina, isa pa sa mga highlights nitong IRR nilalaman yung suporta nga sa pamilya ng ating mga seafarers, kabilang na dyan yung pagbibigay ng financial aid, counseling services at iba pang forma ng assistance upang matulungan yung ating mga seafarers. Binigyang diin rin dito sa IRR yung pangangailangan na nakakasunod sa international standards at training programs, yung mga programa na papasukan ng ating seafarers para papataas pa raw yung kanilang competency, safety standards at career growth ng Filipino seafarers. At ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang. Babalik tayo para sa iba pang update. Ito mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, balik tayo dito sa programang Sakay Na ng Department of Transportation at narito at ating pilot episode. Ang ating unang bisita ay ang Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines at ang Deputy Director General si Attorney Danjun Lucas. So, balikan natin na ating pinag-usapan. Ang dami nang sabi nga ng ka-up spokesman na Eric Apolonio ay marami na ditong pwedeng maging balita para bukas. So, dagdagan pa natin. Punta tayo, bago maubos ang ating oras, balikan natin, Attorney Danjun, some numbers. Okay? So, nabanggit na ni Captain Ski, there are 90, tama po ba? 90 commercial airports and 90 airports. And 48 are commercial airports. How many of these are night rated? We have 23. Yeah. 23. Yeah. Marami pa bang upcoming ma-upgrade for night operations? We have 3 actually in the pipeline. Mukhang mauna dyan yung Kawayan kasi naumpisa na. Yung sa Isabela, Kawayan. Tapos tinitingnan din natin ang Dipolog at Pagadian. Okay. So hopefully within the next 2 years, maumpisa na natin yan. Kasi na-budgetan natin in stages multi-year,
kunyari runway lights muna, Mm. katulad Dipolog, walang tower. So, kailangan lagyan natin ng tower. Pagadian, wala din tower, kailangan lagyan natin. Kawayan, meron na. Ganda ng tower nila. So, may runway lights na, may mga kulang na lang na kailangan trabahuhin namin within the year. Ka-Joni, kaya pinrioritize talaga yan ng CAAP at ni Captain Ski kasi alam mo yung importansya niyan sa mananakay. Yung mga maliliit na paliparan, yung mga hindi night capable, umaga lang pwede, syempre. Saan ba manggagaling yun? Sa NAIA. Pag galing sa NAIA, nagsisiksikan sa umaga, ang traffic na punong-puno na ngayon, nagkakaroon ng congestion, no? Hindi natin maiiwasan. Kaya kapag dinamihan pa natin yung mga paliparan sa mga regions natin na may night capability, maganda yun kasi pwede nang lumipad kahit na after sunset, yun yung tawag nila, no? So, ganun ang magiging translation nun para sa ating mga mananakay. Kaya isa talaga yan sa priority natin, no? That will boost further the economy of the region kung saan nandun yung, alam nyo naman po ang ating mga paliparan, it's a great driver of the economy even in the region. So, ano pa ang mga airport na bubuksan from scratch? Meron ba tayong nakalinya na i-develop Bukidnon? Tama ba? Yes. Other than that? Yung Bukidnon kasi, that's been a work in progress for so many years now. Diba? So, ngayon, we gave assurance to project ni Senator Zubiri yan eh. Sabi namin, by first quarter of this year, we will get this operational for general Gen-Ab. aviation. Dahil, ang matatapos lang natin is about 1,200 meters na runway. Ang balak dyan, all the way to about 2,008, 3,000 para pwede yung jet. Yes. Forward. But at this point in time, doon muna tayo sa Gen-Ab. Tapos perhaps by next year or the following year, mahahabaan po natin yan. Matatapos yung project na extension niya, madadagdagan ng mga 600 meters. So, kayang-kaya na yung mga turboprop natin. And eventually, pagka naging 2,000 yan, 1,800, 2,000, andyan na yung mga single aisle jets. Yung mga 320, 321, pwede na lumipad yan. And sir, nasa plano na yan, di ba? Yung mga yan, may budget na yan, Ka-Joni. And actually, ongoing implementation na yan. Pero siyempre, phasing. Kasi kailangan natin siguraduhin na safe yung operations. May mga kailangang test na gawin. So yan. Yan ang naman ang pinangako ni DG Ski sa ating mga kababayan sa Bukidnon. Yeah, at kay Senator Zubiri, of course. Any other, kunyari, parang may narinig ako, bubuhayin yung Ala Valley Airport. I don't know. Are we improving, let's say, Basco? Are we planning to expand Basco? I don't know. Ano ba yung mga iba pang pwedeng buhay? What is the status of improving Baguio? Yung mga ganun. Yung Baguio, since you brought it up, we had commercial flights already. Diba? Last year. Naumpisahan na yan eh. Cebu Baguio? Nagkaroon ng PAL flights from Cebu to Baguio. But unfortunately, because of weather conditions and so on, tinigil nila sometime July of this year, tinigil ng PAL because obviously, it's a commercial concern. They have to make money eh. Yes. Kung lagi nakaka-cancel. So, that is the reason. But projects sa Baguio, ongoing, in-expand natin yung terminal. Okay. Binabago natin yung terminal. Unfortunately, mahirap habaan yan. I know. Alam naman natin, bangin yung dulot-dulo yan eh. Yes. So, there's only so much we can do for Baguio. Okay. And with that, naubos ang oras ng pilot episode ng programang Sakay Na ng DOTR. Any final words, Atty. Danjo naman? Salamat Ka-Joni again sa pag-imbita sa amin. Marami pa po kayong maaasahan na mga improvements sa ating mga paliparan sa pamumuno ng ating butihing kalihim, Secretary Bautista at ng aming Director General Captain Ski Tamayo. Marami pa pong projects na banggit ko kanina. Nag-alat tayo ng malaking budget para sa civil works ng mga paliparan at equipment to ensure further safety, efficiency, and convenience of our flying public. Again, marami pa po kaming ibabahagi sa inyo at nagpapasalamat kami sa pag-imbita nyo sa amin sa inyong pilot episode, Ka-Joni. Salamat po. Final words, Captain Ski, Director General of CAAP.
just to supplement, kasi ang main function ng CAAP is really regulatory. Ang trust natin is really to make the Philippine sky safe. Ayaw natin magkaroon ng mga accidents or incidents as much as possible. So that's why na-enumerate natin yung ating programa, improvement of the airports, improvement of the navigational aids. We are implementing stricter controls as far as licensing is concerned, yung mga tawag dito, regulate natin sa mga maintenance organization. Kailangan, pagka-chinek nila yung aeroplano, tunay na check, hindi pwede yung compliance lang. We have to be strict about that. Then, ano pa ba? Training. We are embarking on a lot of training, not only for CAAP. Pwede ba ako mag-advertise? Yes, sir. So, yung plano namin kasi is to have 3 classes for air traffic controllers this year. Usually yan, nag-umpisa sa isa, naging 2. Ngayon, mandate ko is to have 3 this year. So, yung mga interesado, it's a good career. It's a good career to become an air traffic controller. Wala namang required na college no specific college degree. No specific college degree. College graduate lang College kailangan. graduate. Okay. So, kung interesado kayo, libre po ito eh. Wala namang bayad to eh. Kami yung gumagastos dyan. Bahala kayo sa titiran nyo, syempre, yung daily expenses. And another one, these are for the licensed engineers. We also have 1 course this year for, ano tawag doon? Air navigation officers. Mga engineers yan. Saan gagamitin yan? Yung para sa mga navigational aids natin, sila magme-maintain dyan. Yung mga radars natin, sila yung mga ngasiwa dyan. Anything that's electronics related, sa kanila yan. Runway lights. Okay. So, VORs, ILS, that will be the responsibility. Okay. So, yan ang panawagan ng CAAP, yung mga interesadong magsimula ng career sa aviation mula air traffic controllers at saka yung mga engineers na mag-maintain ng mga navigational equipment. And that ends the pilot episode of Sakay Na by Department of Transportation. Susunod ang news break dito sa Radyo Pilipinas. Tara, sama na, sakay na. Hatid sa inyo ng Department of Transportation.